Ang sumunod na araw ay ginugol ni Calista sa pag-aalaga sa mga anak habang hinihintay ang araw ng pagdating ni Mr. Cheng. Nang gabing yon, ay muli niyang binalak na puntahan si Vincent sa hotel pagkatapos sa salo-salo nila sa isang restaurant kasama sina Jerome at Via, Tor at Natalie na sa wakas ay naging magjowa na. Saka si Delphine na pinilitang sarili na sumama sa kanila. Kahapon ay magkasama sila ni Delphine dahil may bagong proyekto silang pinag-usapan at tulad ng dati ay mapilit pa rin ng lalaki na ito na lang ang pagbalingan ni Calista ng atensyon na mariin pa rin niyang tinanggihan. Ngayon pa ba siya bibigay kung kailan malapit na silang magkabalikan ni Vincent? Sa pagkakataong ito ay sa bintana siya ng banyo dumaan dahil dinig pa niyang boses ni Odelia sa loob ng kwarto mula sa nakabukas na glass door papuntang terrace. Kahit alam niya delikadong ginagawa niya, hindi siya natatakot basta makita lang si Vincent. Habang naghihintay sa loob ng banyo, naalala niya sinabi ni Jerome sa pagkainan kanina. Kapag nahanap mo ng taong mahal mo, hindi mo na dapat siya pakawalan. Don't get tangled up in useless things and cherish the time you can spend together. Kaya naman kahit alam niyang delikado, lalo na tumataas ang seguridad na ibinibigay ni Odelia, ay ginusto pa rin niya na makita si Vincent. Bahagya niyang binuksan ang pinto ng banyo at ang konting liwanag ay pumasok sa loob. Pero walang nakapansin sa kanya dahil nakatuon ang atensyon ni Odelia kay Gordon at pinapagalitan ito. Tumiimabagang niya nang makita na may ibang taong sumasaway sa anak niya, lalo na si Odelia. Pinigil niya sarili na huwag itong sugurin pero bigla niyang narinig na sinaway ni Vincent si Gordon. Tama na, Oli. Tama ba na sagot-sagutin mo ng ganyan ng mommy mo? Nangunot ang noon ni Calista. Kahit siya'y ayaw niyang sumagot-sagot ang anak niya sa kanya, lalo na kung itong mali pero hindi niya nagustuhan ang tono ng pananalita ni Vincent. Wala siyang nagawa kundi ang maghintay hanggang sa makaalis si Odelia sa kwarto na hindi naman nagtagal dahil ipinagtabuyan na ito ni Vincent. Akma siyang lalabas sa banyo para kastiguhin ang lalaki pero naunahan siya nito magsalita. Gordon, hindi mo dapat ginagalit si Odelia. Not now, dahil nasa crucial ang plano namin ng mommy mo, okay? Now Calista understands why Vincent treated Gordon. It was to avoid Odelia's suspicions. Gordon nodded and went to open the bathroom door after Vincent asked him to wash up and get ready for bed. Nasa labas ang switch ng ilaw kaya nang buksan yun ni Gordon at itulak yung pinto. Ganun na lang pagkagulat ito na makita siyang nakatayo sa loob habang nakasandal sa lababo. Mommy? Sigaw nito pero kagatong sinanyasan ni Calista na tumahimik. Kagad naman lumapit si Vincent na marinig ang sinabi ni Gordon. Nang makita siyang nasa loob, katulad ni Gordon ay nagulat to. Kali, why are you here? Why? Pagkatapos mo kong pagsawaan, babalik ka na sa asawa mo? Itsapera mo ng kabit mo? Nakaismid na tanong niya. Nanatili siya sa pagkakasandal sa lababo habang nakatingin sa parehong nagtatakang mukha ng magama. Gusto niyang matawa sa reaksyon ng mga ito, pero pinigilan niya ang sarili. Gordon, you go outside and guard the door. Biglang utos ni Vincent kay Gordon at kagad na sinarat nila ang pinto nang makalabas ito. Nilapitan siya ng lalaki at kagad niya niyapos sa bewang. I was just afraid that Odelia would see you. Ngayong papalapit ng uwi ng kanyang ama ay mas lalo siyang naging mapagmatsyag at mapaghinala. Gusto ko lang na mag-ingat. Hinayaan ni Calista na yakapin siya ni Vincent at sinandal niya ang ulo sa malapad nitong dibdib. I'm scared for Gordon. I want him to be safe. But knowing that he is with Odelia, it is impossible. Kung pwede lang nakunin ko na siya ngayon ay gagawin ko. Pero paano kung mapapahamak naman ang aking ina? Hinawakan ni Vincent ang magkabilang pisngi niya sa kabahagyayang pinisil. Why are you worried? Nandito ako. I will protect him. Hahayaan ko ba naman na may mangyaring masama sa anak natin? Malalim na buntong hininga ang sinagot ni Calista. Saka may kinuha mula sa suot na body bag. Take this. This is the drug I administered you to restore your memories. Hindi ko alam kung gaano to kaepektibo sa aking ina, lalo na't mas matagal na siyang pinag-eksperimentuhan ni Mr. Cheng. Pero gusto ko pa rin subukan. Do you somehow know if she has heart complications? Umiling si Vincent. Saka binuhat siya paupo sa sink at binukang hita saka tumayo sa pagitan nun. Nanatiling nakayakap ang braso nito sa bewang niya habang nakatingala sa kanya. Hindi ako sigurado pero naalala ko na minsan nagkaroon siya ng aksidente. Namuntikan niya ng ikamatay.
Nabigla si Calista na marinig ang sinabi niya ni Vinson. I can't remember all the details when it happened. I may have restored my memories but not most of them. Dahil unti-unti pa lang na bumabalik ang memorya ko, lalo na mga irrelevant memories that I really doesn't need. Dagdag pa nito, kinuha nitong violet syringe na ibinigay niya. Huwag kang mag-alala, alam kong maililigtas natin siya kay Mr. Cheng. Tumangon si Calista. Ang braso niya ay nakadantay sa magkabilang balikat ni Vinson. May tiwala ko sa'yo, pero sa magamang yun ay wala. By the way, Rex team have already done their step. Masyadong malihim si Mr. Cheng at wala pa silang nakukuhang data kung kailan ang dating nila at kung saan mamamalagi ang mga to. Matiim niyang tinignan sa mga mata si Vinson at tinaplos na naka-gloves na daliri ang mukha nito. And that is your job, Mr. Alcaraz. Kapag meron ka ng impormasyon tungkol sa pagdating ni Mr. Cheng, ay kontakin mo ko kagad. Tumaas ang sulok ng labi ni Vinson sa ginawa niya. Don't you know that you look so hot doing that? Kinabing nitong leg niya sa kasiniil ng malalim na halik ang kanyang labi. Kung hindi pa sila nahihirapang humingay, wala pang bibitaw ni isa sa kanila. I will do my part. Just wait and see. This father and daughter pair will rot in hell. Vincent said after their passionate kiss. What's the matter? Dagdag na tanong nito nang makitang naguguluhan siya. I was just wondering kung nakalimot ng aking ina. Kung wala na siyang alaala, bakit may mga lumalabas pa rin na painting niya recently? And how did she manage to sell it out to the public? Hindi kaya? Hindi pa tuluyang nawalang memorya niya? Imposible. I am sure she will remember me if she still has her memories. Mami Odelia, bakit ka po bumalik dito? Biglang naputol ang sasabihin ni Vincent na marinig ang malakas na boses ni Gordon sa labas ng banyo na nagpatigil sa pag-uusap ng dalawa. They both stared at each other while listening to the movements outside. Where is your dad? Mukhang hindi na hinintay ni Odelia ang sagot ng bata dahil dumiretso nito sa pintuan ng banyo at kagad na pinhitang seradura. Felix, are you inside? Muling tawag ni Odelia na hindi sumagot si Vinson. Nakalak ang pinto kaya naman hindi kagad yun nabuksan ng babae kung hindi pareho silang mananagot ni Calista. Mabilis nang hinawakan ng magkabilang pisngi ng babae at siniil ng malalim na halik ang labi nito sa kabumitaw. I'll contact you soon, okay? Mahinang anas niya saka tinulungan si Calistang ikabit ang carabiner. Sa lubid na nasa labas ng bintana, kasyang-kasyang siyang adult na tao sa bintana kaya dun dumaan si Calista. I will wait for your message, Vinson. Please, wag mo kong pag-alalahanin na baka mawawala ka na naman. Masaya na ako ngayon na nakikita ka kahit hindi ba tayo nagkakasama. Promise me, okay? Bago tutuluyang mawala sa paningin niya ay may pahabol pa ito habang nakakabito sa labas ng bintana. Saka may inabot sa kanya na satellite phone. Itong contact na gagamitin nila upang maiwasan ng ma-intercept ng usapan nila ni Rex o Calista. Napuno ng kabang puso ni Vincent para kay Calista habang nakatingin dito kaya naman agad siyang tumango. Rest assured, Callie. I will, okay? Sige na, baka may makakita pa sa'yo. Pagtataboy ng lalaki upang hindi na ito magtagal pa sa paglambitin. Bilang isang eksperto sa pag-akyat sa mga gusali, ay kita na Vincent na magaling si Calista. Pero hindi pa rin niya maiwasan na mag-alala para dito. Bagamat masyado na siyang nahiwagaan sa pagkatao nito. She and Rex knew each other, but how? Nang masigurong maayos na nakalabas at nakaakyat sa rooftop si Calista, ay sakalang hinamig ni Vincent ng sarili. Bago tuluyang buksan ang pinto'y tinignan niya na muna ang sarili sa salamin kung may naiwang bakas ng halikan nila ni Calista. Habang sa labas ay walang tigil sa Odelia sa kakatawag sa kanya. Samantalang si Gordon ay labis rin ng pagpigil kay Odelia na huwag siyang istorbohin sa loob. Mabilis nang hinubad ng lahat ng saplot at binasa ang buong katawan sa nakatapis ng tuwalya. Ang pang-ibabang katawan na binuksan ng pinto. Mahigpit rin ang kapit niya sa hamba upang hindi matumba. Dahil wala siyang wheelchair, siguradong magtatanong si Odelia kung bakit nakakatayo siya. Nakatayo sa harapan ng pinto si Odelia na bakas ang pagmamadalit pagkairita. Pero nang makita siyang nakasuot lamang ng tuwalya, kagad na gumuhit ang tuwa sa mukha nito at nakahinga ng maluwag. Felix, why are you not using the wheelchair? Bigla'y nagbagong ekspresyon nito nang makita siyang nakatayo sa sariling paa at ang maliwalas na mukha ay napuno naman ng paghihinala. I'm okay, malamig na sagot niya. I asked Ollie to prepare it for me after I finish showering. Mabilis namang lumapit sa kanila si Ollie na tulak-tulak ang wheelchair. Saka kagad siyang umupo.
Hindi kagad sumagot si Odelia pero sumilip to sa loob ng banyo ng matagal na segundo. I came here thinking you were talking to someone, but you are inside the bathroom. May kausap ka bang iba? Palihim silang nagkatingin ng dalawa ng anak bago sumagot si Vincent. No one. Who could I talk to? Wala naman akong ibang kakilalang iba dito kung hindi ikaw at si Oli. Diretsong tinignan ni Vincent sa mata si Odelia at nakitang hindi pa rin niya nawawala ang hinala nito. Nasa kilos ito na gusto nitong pumasok sa banyo. At kung nagkataon ay mabubuking ang kasinungalingan ni Vincent. Lalo na't walang amoy ng shampoo na iwan sa loob dahil hindi naman siya totaling naligo kung hindi nagbasa lang ng katawan. It's already late. Oli and I will be going to bed soon. What are you still doing here? Hindi na walang iritasyon sa mukha ni Odelia. I am your wife. Hindi naman siguro masama na i-check kung mag-ama ko. Sarkastikong sagot nito, tinalikuran siya. Palihim na nakahinga ng maluwag si Vincent. Dahil wala nitong balak, expectionin ng banyo. Hindi siya sumagot at hinayaan naman siya ni Odelia. I just received the news that my father and his wife will be arriving tomorrow night. Dahil sa kalagayan mo, hindi kita may sasama. I am hoping you will stay in the room and not run around giving me trouble. Tumango si Vincent pero hindi nagsalita. Agad namang lumabas si Odelia matapos ang bili nito. Pero bago to umalis ay kinumpis ka nitong phone niya kaya't malaki ang pasasalamat niya na binigyan siya ni Calista ng satellite phone at may paraan para makontak niyang mga to. Ilang minutong naghihintay si Vincent at para makasigurado ay lumapit pa siya sa pinto upang pakinggan ang yabag nitong papalayo at nang wala nang makitang anino sa ilalim ng pintuan ay saka lang siya nakahinga ng maluwag. Gordon, mauna ka nang matulog, okay? May gagawin lang na importante si Daddy. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako aalis. Tahimik na tumango si Gordon at hindi nagpakita ng katigasan ng ulo. Vincent ruffled his hair before kissing him goodnight. Malaki ang pasasalamat niya kay Calista dahil kahit na mag-isa nitong tinaguyod ang anak nila ay hindi ito naging swail. Kahit alam niyang 5 taong gulang pa lang ang mga to ay alam niyang lalaki itong may mabuting asal. Sana'y ganun din si Gabriel na lumaki sa poder ni Odelia na ngayon pa lang ay kita niya ng matigas ang ulo. Tama talagang kasabihan na sa bahay nagsisimulang tamang disiplina. Kapag maayos ang pagpapalaki ng magulang sa mga anak kapag ibang taong kakaharapin ng mga to, ay magalang ang mga to. Kaagad na pinadalhan ni Vincent na mensahe sina Rex at Calista at sinabi ditong tungkol sa pagdating ni Mr. Cheng. Kinabukasan at kailangan ng mga tong humanda. Kinabukasan, tulad ng sinabi ni Odelia kay Vincent ay mag-isa niyang sinundong kanyang ama. Nag-iwan siya ng 2 bantay sa labas ng hotel para hindi makalabas si Vincent. Samantalang siya ay dumiretso sa private airport na pagmamayari ng kaibigan ng kanyang ama. Isa sa dahilan niya kung bakit siya lang ang mag-isang pumunta ay para maiwasan niya matunugan ng kalaban ng kanyang amang pagdating nito sa Pilipinas. Alam niyang maraming nag-aabang dito. Kaya lamang sila nag-iingat. Dad, malawak ang ngiting tawag niya sa pangalan ng ama nang makitang pababa ang mga to ng private jet na pagmamayari nila. Kasunod nito si Iska, ang asawa nito at ang kapatid niya sa ama na pareho niyang pinandilatan. Kahit kailan, hindi niya nagustuhan ng dalawang ito. Sinalubong niya ng mahigpit na yakap ang ama pero hindi niya pinansin ang magina. Daddy, sa wakas ay nandito ka na. Hindi mo alam ko anong klaseng paghihirap ang ginawa ng mga yon sa akin. You have to avenge me. Paglalambing niya na parang bata. Her father doted on her so much that even such a small wimp would give in. Huwag kang mag-alala anak. Ngayon nandito ng daddy mo. Wala nang taong magpapahirap sa'yo. Dahil isa-isa ko silang tataniman ng balas sa noo. Bago pumunta sa lungga na pagtataguan ni Mr. Cheng, ay dumaan na muna to sa hotel na tinutuluyan ni Vincent at Odelia. Tulad ng dati, hindi pa rin magandang pinapakita ni Mr. Cheng kay Vincent. Pero binaliwala ng lalaki. At patuloy sa pagpapanggap na sunod-sunuran siya dito. What a useless man. Bakit ba pinagpipilitan mong sarili mo sa kanya, Odelia? Maraming nagkakandara pa sa'yo na mas mayaman at mas makapangyarihan na kaya kang ipagtanggol sa anong gulo't hindi lumpo. Hindi man lang kayang sunduin sa airport ang father-in-law niya. Yumuko si Vincent dahil sa mapang-insultong salita ni Mr. Cheng. Pero tumaas ang sulok ng kanyang labi. Tama yan, Mr. Cheng. Persuade your daughter to leave and find another man to torture. Binibigyan ko siya ng isa pang tsansa na makalayo dahil kung hindi mananagot siya sa aking asawa. Hindi ka sumama sa airport dahil sinabi mo na may sakit ka.
Pero sa tingin ko ngayon sa'yo ay mukhang ayos ka naman. Nagdadahilan ka lang ba para insultuhin ako? Muling sabi ni Mr. Cheng na hindi siya umimik. I'm sorry, Mr. Cheng. I will definitely come and pick you next time. If there will be next time. Ang huling sinabi niya sinaisip niya na lamang. Tinalikuran siya ng matanda at nilapitan si Odelia. Saka magkasunod ang mga tao na lumabas ng kwarto. Naiiwan sa loob si Vincent, sakang anak nito dahil gustong makipaglaro kay Ollie. Hinayaan ni Vincent na maglarong dalawang bata at nilapit niyang wheelchair sa nakatayong si Iska, na kanina pa walang imik pero pansin ni Vincent na panay ang lingon nito sa kanya na may gustong sabihin pero hindi makapagsalita dahil sa iniwang gwardiya ni Mr. Cheng. Nang makalapit siya ay pasimple siyang nagsalita. Chantria Ariel Harrington. Mahina lang ang boses niya pero sapat yun para marinig ng ina ni Calista. At hindi nga siya nagkamali ng hinala dahil natigilan to't yumuko sa kanya. Saka nagtagpo ang kanilang mga mata. Right there and then, the two knew that they both held their memories. Si Vincent ang unang umiwas ang tingin at palihim na sinulyapan ng guard habang isang kamay ay pasekretong kinuhang violet syringe na nakasiksik sa gilid ng wheelchair. Lagi niya itong daladala in case na magkaroon siya ng pagkakataon na makausap si Iska o mas kilala bilang si Moon Lover. Kalakip ng violet syringe ay ang sulat na sinulat ni Calista para sa ina at kung anong dapat na gawin nito. Kahit nagtataka hindi nagdalawang isip si Iska na tanggapin ang binigay ni Vincent. Saka ito mali sa tinayang anak nito na lumabas. Kahit hindi ito nagsalita, ay alam ni Vincent na naintindihan nito kung anong nais niyang ipahiwatig. Matagal silang may kontak na dalawa at palaging sa ganitong pag-uusap nila. Kasama na mag-ina na lumabas ang guard kaya naiwan silang dalawa ni Gordon. Sa loob pero hinayaan to ni Vincent dahil matapos sila ang pinto ay kagad siyang pinadalhan ng mensahe ni Rex. The target has been sighted. Giving you the coordinates now. But I suspect they will be moving soon. I put a tracker on Mr. Cheng. Hindi ko lang alam kung gano'n niya kabilis na makita yon. We need to move fast. Moon Lover already has the drug. Hindi nagtagal at kagad na rin nag-reply si Rex. We are on it, Vincent. Pero malaking problema. This mission has been compromised. Mukhang may nakakaalam na gusto nating iligtas si Moon Lover mula kay Mr. Cheng. But the informer has yet to inform Mr. Cheng. My men are in hot pursuit to intercept that guy. Kung hindi siya magtatagumpay, sigurado akong pati kayo na anak mo itatago ni Mr. Cheng. I need you to get ready. Try to keep the phone with you as much as possible for communication. Naikuyom ni Vincent ng kamao at tumalim ang mata habang nakatingin sa satellite phone. Kailangan nilang mapagtagumpayan. Habang nagtitype ng i-reply, may narinig siyang mahinang katok mula sa loob ng banyo. Agad na nangunot ang noo niya at nilingon si Gordon na abala sa pagbabasa ng libro. Gordon, guard the door. Make sure no one enters inside, okay? Nang tumangong bata bilang tugon kagad na pumasok sa loob si Vincent at iniwan ang wheelchair sa labas. Tama nga siya ng hinala na makapasok siya sa loob ay nakita niya si Calista na nakaupo sa nakasaradong takip ng toilet bowl. Pawisan ito habang naghihintay siya kanya. Kali, kagad niya itong nilapitan at tinawakan sa magkabilang balikat. Hindi ka dapat nagpunta dito. Delikado. Maring umiling si Calista. Listen, Vincent. Wala na akong oras. Anytime soon ay malalaman na ni Mr. Cheng ang plano dahil may kung sinong traitor na nagbunyag ng plano nating pagharap sa kanya. Anytime soon, ilalayo niya na kayo. Pero imposibleng makakabalik kayo ng Morocco dahil maraming pulis ang nakaabang sa kanya sa airport. Take this. May inabot si Calista na malit at kulay itim na tracking device. Sa pamamagitan nito ay mahanap namin ang lokasyon mo sakaling magtago man ng Mr. Cheng na yon. And, tumila sa kanya si Calista. Did you see my mother? Mahinang pinisil ni Vincent ng balikat ni Calista. Yes, tulad ng sinabi mo, meron pa rin siyang alaala tungkol sa'yo. Pero binigay ko pa rin sa kanya yung droga para makasigurado. Bumahid ang lungkot sa pisngi ni Calista. I want to see her, pero alam kong hindi pwede. Yumuko siya at mahigpit na niyakap ang babae. Malapit na, Kali. Malapit na. Ginantihan siya ni Calista ng yakap. I know, Vincent. I know. Nang kumalas ito'y muli ng samiryosong mukha nito. We are now conducting a pre-op meeting. Kapag hindi ka na makapagpadala ng mensahe, bago matapos ang araw na ito, we will assume that Mr. Cheng took you and hid Vincent. Kinuha nitong palad niya at mariing pinisil. Please take care of Gordon. Huwag mo siyang pabayaan. Don't worry. Tulad ng lagi kong sinasabi, hindi siya mapapahamak. Felix, lumabas ka dyan. Sino kausap mo?
Agad na naghiwalay ang dalawa nang marinig ang sigaw ni Odelia sa labas ng banyo. Hindi na nagabala si Calista at mabilis tong lumayo sa kanya. Saka mabilis na umakyat sa bintana upang lumabas. Magtatakip silim pa lang kaya medyo maliwanag pang paligid at labis na nag-aalala si Vincent para sa babae. Lalo pat baka nag-aabang ang tauhan ni Mr. Cheng sa labas. Pero nag-aalala rin siya dahil patuloy sa pagtawag si Odelia sa labas. Habang pilit na binubuksan ang pinto at mukhang may susi itong dala. Dahil hindi nagtagal ay nagtagumpay ito na buksan ang pinto. At ang tagpong bumungat kay Vincent ay si Gordon na hawak-hawak ng isang tauhan ni Mr. Cheng habang may nakatutok na baril. Kaya pala hindi ito nakaimik at hindi sila nabigyan ng babala tungkol sa pagdating ni Odelia. Odelia barged into the toilet with a gun in her hand, pointing it everywhere, trying to find someone. Alam ko may kausap ka rito, Felix. Who is it? Matalim ang boses sa tanong ni Odelia tinutok sa kanyang baril. Vincent fell silent. Mukhang nagtagumpay ang traidor na bigyan ng babala si Mr. Cheng tungkol sa plano nila. Magtatagumpay pa kaya sila? Lalo pa ngayon na may nakatutok na baril sa anak niya.